Hello, what's up mga bossing? Tatanggal ba to, boss? Eh, matanggal nga siya, boss. Ano po, ano mo? Boss! Bossing! Bossing! Ang ina sa kamusta ang buhay-buhay? Kamusta ang buhay-buhay? Bahana naman. Siguradong kawawa na naman yung mga kadena natin. Hindi na lang, meron tayo ditong pangmalakasang chain cleaner na sa paglilinis ng kadena, siguradong hindi ka mabibite. Kaya nga sa videong ito, aking ipapakita kung paano ko nililinis ang ating kadena. Unang spray pa lang, alam mong iwas ka na sa semplang. Kasi bawat buga, siguradong tanggal lahat ng namuong kalawang. Sobrang satisfying nga ng ginagawa kong ito. Kasi kahit hindi mo napuskusin, kusang nalalaglag yung mga dumi. Napadali ng buhay ko, hindi pa ako nagkakali. Pero bago natin ituloy ang paglilinis ng mga kadena tol, unahin muna natin yung mga fairings. Mas madali kasing linisin nyo kaysa sa mga ibabang bahagi ng motor. Kaya binabad ko na muna sa solution yung maduduming part. At habang naghihintay, sa headlight na muna ako mag-i-start. Para pag sa fairing tapos na, isakto malambot na rin yung sa may bandang kadena. Pero wag na wag yung ibababad ang fairing sa car shampoo or anumang sabon na gamit nyo sa paglilinis mga pre. Maaari kasi makadry ito at makasira sa mga pintura, lalo sa mga plastic na parte. Matapos nga natin i-clean yung mga fairing, dadako naman tayo sa unahang ibaba na bahagi. Kasama dyan ang front shocks, papaba ng caliper, tapos yung disc brake, tsaka ako isusunod yung front mags at yung pinakagoma ng gulong. Pagkatapos nga natin yung gawin lahat, pupunta na tayo sa exciting part. At yun nga ang paglilinis ng ating chain. Dahil nababad naman na natin siya, ito na ang ating sunod na kukuskusin. Gamit itong toothbrush na minsan ay ginagamit ko rin. Pwede rin naman ang steel brush kagaya nito sir. Or kung mayaman ka, pwede mo rin naman bugahan ng pressure water. Pagkatapos natin ito brushin, bubugan ko ulit ito para siguradong ubusan germs. Bale, ito pala ang gamit kong panglinis mga bossing. Chain cleaner na gawa ni Kobe. Rest in peace Kobe. At itong chain lube na gawa rin ni Kobe na gagamitin natin mamaya mga boss. Bale, nabili ko pala ito as set sa halagang 296 pesos. I-drop ko na lang yung link sa description at swerte mo kung maabutan mo pa yung discount nila at free shipping. Di rin may iwasan na matalsikan ng mga grasa ang rear mags natin. Ito ay galing sa kadena habang umiikot ang gulong. At dahil sa matingkad na green, ay kitang-kita yung bawat tuldok naman siya na galing sa chain. Kaya naman sinubukan ko tong air filter cleaner na gawa naman ng K&N. Ito yung mga tira-tirang air filter cleaner na ginamit ko nung nagpalit ako ng air filter. At mukhang umuubra naman at tatatanggal naman yung mga talsik ng grasa na hindi kaya ng Joy at Sir. Ito na rin ang gagamitin ko na panlinis ng chain cover, swing arm, pati na rin sa may rear shock. At tapos na natin siya dito banlawan mga bossing. At kung hindi nyo na itatanong, stock pa ang kadena at mga sprocket nito. Kaya masasabi ko talaga na may kalumaan na rin itong mga piyasang ito. Pero dahil sa linis, kahit pa paano i-restore natin yung kanyang dating kulay at makinis na siya ulit. Ayan na nga at bumuhos na ang malakas na ulan. Kaya sa tingin ko ay wala na rin side-side kung magpupunas pa ako ng fairing. Hapon na rin at malapit na magtakip silim. Kaya mas minabuti ko na lang na itabi na lang muna at bukas na lang natin pupunasin. Lumipas na nga ang isang gabi at magdamag din ang ulan. Kaya naman pagsikat ni Haring Araw, binalikan ko na agad yung motor ko para punasan. Pero pagkaalis ko agad ng cover, eto na agad ang bumungad. Grabe, isang gabi lang nakalipas, mga kalawang kumapit na agad. Isipin mo yun kung paano kaya kapag di mo nilinis yung kadena mo tapos na-stock up ng matagal. Tapos minsan mo lang din ginagamit, panigurado hindi lang ulo kundi pati bulsa mo ay sasakit. Ang maganda pa sa chain lube na ito sa mags ko ay hindi siya ganong katalsik. Hindi rin ito malagkit at hindi rin basta-basta kinakapitan ng mga alikabok at putik. Madali lang din ang pag-apply, kaya di rin hassle gawin kahit nasa bahay. Mabisa din yan tinatanggal at iniiwasan ang pangangalawang.
Kaya okay lang kahit may kaunting kalawang na namuo kasi matatanggal din naman to pagka-spray ko nito. Kaunting tips lang, pwede nyong lagyan ng kahit na anong pwedeng pangharang. Para sa mugs nyo, ito ay hindi gumapang. Para lang kayo nagpipintura, nasa mainam kung tatakpan nyo rin yung mga parte na hindi naman dapat tamaan. Diskarte mo na yan kung paano mo yan ilalapat ng maayos, bro. Pero hindi ko ina-advise na gawin to habang makina mo ay nakakambyo. Delikado kasi yun at maaaring mauwi sa aksidente o pagkaputol ng mga daliri ninyo. Bukod doon ay maingay din ang tambutso nito. At dahil ang oras pa lang ay sa umaga ng alas 8, hindi natin gusto na mga kapitbahay natin na tulog pa ay mapeperwisyo. Matapos nga ang mahigit 5 minuto at heto na ang resulta. Papaikutin ko muna ang gulong para manood ang grasa sa bawat sulok ng kadena. At dahil may OCD ako, ayaw ko nang makalat tignan kaya kumuha na ako ng malinis na basahan at mga gedli-gedli na part ay ating pupunasan. Napakahalaga na alagaan natin ang kadena ng ating mga motor upang mapanatili itong maayos at matibay. Ang regular na paglilinis at paglalagay ng lubricant sa kadena ay makakatulong sa pagpigil ng pagka-stock up nito at pagkakaroon ng kalawang. Sa ganitong paraan, mapapanatili ang kadena sa tamang kondisyon at may iwasan ng aberya habang tayo ay naglalakbay. Kapag kadena ay maayos na naaalagaan, gaganda rin ang performance ng motor at mapapahaba ang buhay. Kaya't mahalaga na bigyan ito ng sapat na atensyon at pag-aalaga para sa kaligtasan at mapanatili ang efficiency ng mga motor natin, tropa. Tandaan, ang kadena ang nagkokonekta sa gulong at makina. At i-test ride na nga natin to, mga tropa. Naramdaman ko nga agad na gumanda yung free wheel niya. Nawala din yung makalansing na tunog pag kumakambyo na. Nang makauwi ako sa bahay, sakto dumating na rin yung order ko na bagong air filter. Wala rin naman tayong gagawin ngayong araw. Sayang din ang labor kung kaya natin gawin mga sir, di ba? Ang mahirap lang sa gagawin natin ay ang pagtalas ng mga kaha. Yun lang kasi ang tanging paraan para ma-access natin yung air filter box niya. At dahil isang naked bike si MT-15, hindi naman naging ganun kahirap ang pagtanggal ko sa mga kaha. Naipakita ko nga kanina na bumili pa ako ng air filter cleaner. Pero yun kasi ay gamit ko rin sa lumang motor ko. Bali nga matagal na rin yun sa akin at marami na din siyang gamit. Hindi lang sa pangtunaw ng mga dumi sa air filter. Pero dahil iba nga tayo mag-alaga, mas pinambuti ko na lang na bumili ng bago kaysa linisan yung luma. Medyo bibitinin ko muna kayo dahil medyo matrabaho rin ang pagpapalit ng air filter. Gagawa na lang ako ng separate video. Sa sunod na video naman ay ituturo ko ang tamang pagkalas ng kaha ni MT-15 step by step at tamang pagkabit naman ng air filter nang hindi mo na kailangan tanggalin ang tangke nito. Ako nga pala si Kuda sa Imoto at kung umabot ka hanggang dito, malamang ay nakapulutan mo ng aral ang mga ginawa ko. Kaya ako ay lubos na nagpapasalamat sa iyo. Kaya kung maaari, sana palambing naman ang konting suporta mo. Kita-kits sa next video. Let's go!